Hi guys! Welcome back sa ating channel. At ngayon nandito tayo sa episode 7 ni Elo. Wait lang. At ayun na nga guys, nandito tayo sa episode 7 ni Elo. Bali, ang ating agenda ngayong araw ay tayo ay bibili ng bagong sapatos o gulong. Okay? So, from the past few days, ako ay nagre-research ng good quality tires. Ang unang pumasok agad sa isip ko is, syempre, Michelin. Bakit Michelin? Kasi nung tayo ay nagmumotor, nagamit ko na siya sa aking Honda Beat, sporty noon. Although ngayon yung ating Honda Wave RS6 naka-stock tire pa lang kasi nga nagtitipid kahit paano. So maganda pa naman yung stock tire, pero sa sasakyan kasi hindi na magkakaparehas yung brand tsaka yung sukat hindi tama, no? Naisip ko agad Michelin kasi nung ni-research ko, it's very pricey, no? Siyempre for its brand, knowing the brand Michelin talagang ano yan eh, kumbaga one of the top of the line brands. Although yun sa mga touring set of tires, mura lang din naman kung isipin nyo. Pero syempre sa mga nagtitipid, yung bumabiyahe, nag-grab, mga nagta-taxi, hindi siya okay, no? Kasi pricey talaga siya. Especially yung mga bumabiyahe na malalayo, hundreds of kilometers yung tinatakbo, baka mabilis din maupod, so sayang din. Ang Michelin kasi, based on research dun sa mga nadaan ng Contalier, umabot siya ng tumataginting na 4,000 plus hundreds. So, 4,300, 4,500, ganyan. Ayun, naisip ko nga, mag-research for other types of brand. I thought of Sailun, Arrivo, tapos yung na-recommend sa atin ni Boss Jet, Thunderer or Federal, mga okay din daw na tires. Since we are looking into type of tires na will last long, safety, tsaka yun nga, quality, syempre doon na tayo sa medyo may presyo, okay? Kasi although pang commute lang din naman natin talaga siya, hindi naman tayo kakarera, okay, hindi naman tayo magsasali ng drag race or circuits, hindi naman tayo magaganon. Pero syempre, the fact na meron kang good quality tire, syempre yung safety ng family na isasakay mo doon, yung talagang pina-prioritize mo, no? Dadalawang isip ako kung Sailun or Arrivo. Actually, nag-iisip nga rin ako kung papalitan ko ba yung mags, tapos bibili ako ng Sailun tire or Arrivo tires para makatipid, or ayun nga, ang hirap eh. Pero so far, kapag decide na talaga ako, ma-retain mo na yung stock mags ni Elo, papalitan natin siya ng 40 na Michelin. Okay? So Michelin, bali magpapa-install tayo sa Bridgestone, malapit lang yun dito sa amin. Kung kayo ay taga Parañaque, kasi ito Santo Niño tong lugar natin, mga 1 kilometer din away from the house. Bridgestone dito sa may Air Force One. Kung alam niyo Air Force One malapit sa Cabestan, doon tayo pupunta. Pero bago nga tayo malis, magkakape muna ako, no? So yun, wait lang. Lakad muna ako, Tay. Lalakad muna ako. Bilis lang ako. May papagawa lang ako. Yan, nilagyan na ni Kuya Melchor ng nitrogen hangin. 30 PSI lang. Yan, bali yan. Kung titignan nyo dito, parang 0-0 no kay Joel.
Dapat 0-0. Nice. Pangilan na to kay Josh? Last na sir. Last na. Ngayon guys, so kung titignan nyo tong mugs na to, ang dami talagang dumi, tsaka kalmot. Pero okay lang yan. Yung tingga niya dati, dito nakalagay, no? Yan, shoutout sa mga nag-work dito. Kuya Ryan, shoutout. Joshua, Kuya Joel. Ang galing dito, no? Kasi sabay-sabay. May naglalagay ng gulong, may nagbabalance. Para mabilis po trabaho, sir. Tama, tama. Ang galing. Yun, 0-0. Galing. Nice one, Kuya Joel. Ito pa. So ayun, dito pa si Amo. Oh, tara dito. Amo, kamusta? Shoutout ka sa vlog ko. Hey, yun. Tayo na laki ng pinayat mo, Gagi. Nag-addict lang ako, Amo eh. Gagi. Pound for pound. Anong ano to? San Dionisio pa rin tayo. San Dionisio na tayo, no? Pound for pound, San Dionisio. Kayo, mag-ano kayo, may promo ngayon dito. Anong promo? Ano? Mas mura yung rate. Delete ba dyan ko dyan? Delete ba dyan ko dyan? Oo ba? May ano namin, ka-gym namin na si shoutout kay Boss Ja. Boss Ja, yun. Oo, ano yun? Nasa 230 pounds. 230 pounds? Nasa ano na siya ngayon, 110. Ano yun mas nauna akong nagsimula doon. Parang 3 months pa lang siya. Grabe. Pero laki na ng ano mo. Pinayat mo. Ano naman kasi yun, exercise at saka kain. Exercise at saka kain. Oo. Yun Dito rin si yung kapatid ni Briggs, di ba? Oo, si Blaze. Tuwing hapon, gabi. Ayos din. Papayos ako ng sasakyan eh. Nandiyan yung sasakyan ngayon. Nakita ko nga eh. Inalpit ako kanina, bumaba ako. Kinakabit pa yung ano, may naayos pa sila sa steering. Alignment. Oo. So, hi guys. Andito na tayo sa Bridgestone. So, ayun, hindi na ako nakapag-vlog nung dumating ako dito kasi nagkaroon kami ng discussion dun sa presyo ng gulong, yung mga dapat palitan sa pangilalim. Tapos, ayun. So, nakapag-decide ako, Michelin talaga yung kukunin ko. Supposed to be dapat 185/60, 14. Pero ang mahal dahil sabi nga nila, ang rare kasi nung sukat na yon 185/60, nasa 5.3 siya each tire. So what I did, since ang dati namang gulong talaga niya is 185/65/14, yun na lang din yung pinakabit natin kasi mas mura siya. Nasa 4,300 isa. Pero may discount tayo dito sa Bridgestone, so 4,100 na lang yung isang gulong. So ngayon, eto na siya. Yan. Nakabit na siya 185/65/14. Ang production date, natutuwa ako kasi recent lang yung production date ng gulong. Ito siya. Yan, 6th week of 2022. Yung iba 23rd week of 2022, 28th week of 2022. Tapos yung isa is 9th week of 2022. So, puro okay pa siya. Ay, wait lang. Paano Amo? Ingat ah. Ayan si Victor, tropa. The good times. Sheesh. Ingat ah. Ayun, so ayun, yun yung pinalit natin. Yung aking dating tires, ito siya. Kung tutusin, makapal pa nga yan eh. Pero yun nga, para din tama yung sukat ng gulong, mas bago, mas hindi tayo kakaba-kaba. Tsaka para mapa-align na rin natin yung pangilalim ng sasakyan. Bali, ito pala lahat guys, inabot siya ng 16,600. Kasama na yung alignment, tsaka kasama na rin doon yung pito na papalitan nila. Plus, yung hangin nito is nitrogen, which is good. Ngayon, yung sa pangilalim, doon ako nabigla. Kasi nung check din namin,
ang dami palang papalitan talagang bushing, which is nakita ko naman talaga kanina ang palitan kasi talaga yung alog, yung galaw is malaki. Yung dito sa likod, ito, yan, pasensya na dahil ang dumi talaga ng sasakyan. Hindi ko pa ito napapalinis, napapa-underwash. Ito yung mga papalitan next. Sa ngayon, hindi ko muna tayo sasabay. Yan, kasi wala pa tayong budget for bushing para dito sa likod. Pati yung mga stab links, papalitan sa likod. Yan. Pero yun nga, guys, sabi ko kay Sir Floor kanina, hindi muna siya ngayon. Yung sa harap muna yung ipapriority ko. Kasi kahit next week naman or next 2 weeks, pwede natin ihabol yung likod. Okay? So yung camber alignment, yung toe alignment, kasama na yon, libre na yon. Pero yung camber, yung sa ganon, 1.5 siya. 1.5 likod, 1.5 harap. Pero dahil, ayun nga, sabi ko, mas maganda i-camber pagka okay na yung mga bushing sa likod. Doon ko na lang siya isasabay. So yung alignment toe, kasama naman siya. Pero kung kailangan i-camber, doon lang natin siya ipapacamber. Sa harap, ipapalitan tayo sa harap. Kung maaalala nyo yung sa isa nating vlog, nagpalit tayo ng axle boot. Ito yung axle boot. Yan. This time around, papalit tayo ng boots ng steering. Kasi butas na siya. Yan, kung makikita nyo, ito, butas na to. So ito yung papalitan nila. Tapos may papalitan silang bushing dito. Kasi maalog na rin. Para ma-align nila ng tama. Kasi yun nga, gaya ng sabi ko, yung camber nung harap, depende kung kailangan i-camber. Makikita naman yun sa computer nila mamaya. Pero kung hindi na, yun na lang din. Okay? Mamaya papakita ko sa inyo yung presyo, kung magkano inabot yung gulong plus labor plus pyesa na ikakabit nila. Okay? So yun guys, ongoing pa din. Ito yung dating steering boots. Ito yung sa kanan, sira na siya kung makikita nyo. Ito yung sa kaliwa. Tapos ito yung steering clamp bushing. Yan, kung makikita nyo, pitpit na to. Although okay pa naman, pero hindi siya okay kasi nga pitpit na to eh. Tsaka matigas na siya. Matigas na. Yan, may batak na rin. Ito yung sa may right side. Ito malambot pa, pero may katigasan na rin siya, tsaka pitpit na nga rin. No? So ito yung ating bagong steering boots. Yan, ikakabit pa lang nila. Yung steering clamp bushing, hindi ko na napakita yon kasi nasa ilalim eh. Ang hirap sumuot dun sa ilalim. Kaya steering boots na lang. Kasi itong stock natin, yan, 4 to. Actually kung titingnan nyo, makakapal pa tong mga to. Yan, makapal pa. Hindi pa nga umabot siya dun sa tread wear indicator. Ito, ibibenta natin. Baka may kailangan kayo, gulong, pansamantagal, pamalit. Yan, PM nyo lang ako sa Facebook. Yan, tapos awitan nyo na. Balik yung size nito, yung sa harap 175 65 14. Parehas yun, left and right. Tapos sa kanan, ay sa likod 185 65 14. Yan. Yun nga lang, magkakaiba ng ano to ng brand. Tsaka, pero maganda pa, walang punit yung mga sides nito. So pwede nyo tong gamitin pansamantagal, so, lalo sa mga nangangailangan, especially yung mga nag-grab, nagka-taxi. Yan, PM nyo lang ako. Mura nyo lang makukuha sa akin yun. Presyong pa-Christmas na yan. Yan guys, yan yung ating bagong steering boots. Kung maaalala nyo yung nakaraan na meron tayong pinalitan, axle boots, yun yung isang yun. Ito yung steering boots. Yan. So
Buti na lang goods pa tong dalawa nito. Hindi pa kailangan palitan. Ayan guys, oh. Ayan yung monitor nila. Diyan nila tinitignan yung toe and camber alignment. Ampol. So yun, nakabit na yung gulong. Kinakabit na nila yung pang wheel alignment. So ang plano natin dito guys, since hindi pa mapapalitan yung mga bushing sa likod, palit toe alignment lang muna. Kung may camber silang makita, hindi muna natin isasabay ngayon kasi useless. Tsaka kasi magkano 1.5 din. Yung sa harap isasabay ko na. Bale, since na okay naman na yung mga pinalitan dong parts, ipapa toe tsaka camber alignment na rin natin. Ayan, yung nakakit na sir, negative 13. Negative 13. Bale, hindi natin mapagpapantay. Oo. Yung alignment sa to. Okay. Yan, pero yung alignment yan, positive 0.4. Ayos, very good. So yung ihahabol na lang namin ni Kuya Kevin pagbalik ko dito, katukayo ko kasi to, is yung sa likod. Kasi yung sa likod nga, kailangan mapalitan ko muna yung bushing, yung stub link, no? Bago namin i-camber alignment. Pero i-align din yung likod, Kuya Kevs. Okay. Ang galing dito sa Giga, kasi yan, high-tech yung kanilang gamit pang align. Tsaka yun, may monitor, makikita nyo yung alignment. Hindi ko lang napakita kanina kasi may ginagawa. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano sa likod. Ito tama to. Tama tong isa. Yung sa kanan din hindi. Pero toe lang muna yung gagalawin. Okay po. Yan. Dito sa likod, toe lang muna yung gagalawin yung sa taas. Yung sa ilalim, okay yung sa left, pero yung sa right, medyo papasok siya. No? Negative 21. Sa kanan, negative 13. Yan si Tokayo. Yan, Sir Clayton. Siya yung nag-adjust ng ating gulong sa harap tsaka sa likod. Yan na yung na-adjust ni Kuya Clayton. Baliktad daw. Baliktad. Ayan o, naikot na guys. Pag camber yun yung ganun siya. yung tayo. Yung tayo. Toe yung liko, liko. camber yung tayo. Oo, sir. Okay. Yung caster naman, sir. Ganun. Yan yung, di ba yung ano yung gulong, sir? Apa. Ganun yun, sir. Harap. Sa kanan. So hindi siya applicable sa ganito, sa luma. Ayos. May natutunan tayo. Lay mong konti daw. Yun, sakto. Huwag ka hihinga. Huwag ka daw hihinga, Kuya Clayton. Matay tayo dyan. Ang saya mag-vlog, no? Kasi meron tayong natututunan. At least may idea na tayo kung paano i-align or paano gawin yung toe and yung camber ng small body Corolla. Ang galing. Yan, testing ni Kuya Kevin. Ito kayo. Ayan yung mga luma natin. Okay pa. Tsaka ito na lang sir yung free. Tsaka na for shades Galing. po kasi kayo ng weekend. Kaya ito po yung free nyo. Oh, nice. Para sunrise. Anong name niyo po? Grace. Ayan, si Ate Grace. Ito niya sa si Ate Kat. Yan, si Ate Kat. Si Ate Grace. Oh, meron pa tayong freebie. Ang galing. Amazing. Ang galing. Natutuwa naman ako. Sigurado mabalik ako dito.
Thank you. So, ayun guys, we're back. At tapos na rin yung sasakyan. Sobrang saya ko. Kasi alam nyo ba, ramdam na ramdam ko yung kapit nung sasakyan sa lupa. As in, pati sa steering wheel, syempre, lalot yung dati nga natin is 175, 65, 14. Yung ngayon is 185, so mas lumapad na ng konti yung sa harap. Yung sa likod kasi same pa rin siya sa dati, 185, 65, 14. Yan, same pa rin naman yung sukat. Pero yung sa harap kasi nagbago siya ng almost 10 mm yung kinapal niya. So yun, bukod sa mas naging mas malapad, and dahil Michelin ngayon gamit natin, talagang kapit. So alam niyo, nakakatuwa kasi ramdam kong kapit yung gulong sa kalsada, no? So yun, I'm so happy kasi bukod sa nakapagpapalit na tayo ng gulong, yung alignment okay na sa harap, yung sa likod ihahabol na lang natin sa pagbalik sa Giga. At ayun nga, sobrang, guys, sabi ko dun sa aking previous vlog, no, yung mga maliliit na bagay napaka-importante, napakahalaga. At ayun, thank you Giga, kasi meron silang binigay na ito. I think yung function nito is para sa phone. I think phone holder to, na pwede mong ikabit sa dashboard. Yun nga lang kay Elo, hindi ko alam kung saan ko siya ikakabit, kasi yung dashboard ni Elo pag ganun di ba, papunta sa harap. So I'm not sure if magagamit natin, pero sobrang thank you Giga. Especially ito, yan, meron tayong heat protection, no, pagka tanghaling tapat. Although meron na ako nun, which is ayan. Pero ito, galing to from Michelin, dahil Michelin nga yung ating kinuha. Sobrang thank you Michelin and Giga Bridgestone. Dito yan sa San Dionisio, Barangay San Dionisio, malapit lang yan sa Santo Niño. So kung nandito lang kayo sa Santo Niño, or taga Parañaque lang kayo, kung alam nyo yung Air Force One, dun lang located yung kanilang store. Okay? So ayan, papakita ko sa inyo yung gulong. Sheesh! Saktong-sakto lang din, kasi yung height compared dun sa dati natin, same lang. Good thing napaalay na natin yung toe, kaya boss, shout out. Yun, kaya yun, napantay na natin. Ang ganda na ng gulong. Yan, yung camber na lang yung ipapaayos natin pagbalik. Tsaka good thing kasi dahil mas tumaba na siya ng konti, mas lumabas na ng konting-konti lang yung gulong. Unlike yung dati 175, pasok na pasok yung gulong sa loob. Okay, so yan, nakakatuwa, ang galing. Yan, shoutout din Petron, baka naman pinayagan nila ako mag-vlog dito saglit. Yan, so yun, tayo iuwi na. Ayan, Giga, sobrang thank you. Asahan nyo, babalik pa ako dyan kasi meron pa tayong project na tatapusin sa likod. Tapos yun, alright, see you on our next episode guys. Bye bye.